Okay, good morning to everyone. This is the continuation uh, video lecture sa human behavior, no, and victimology. So this is the second part, no, yung victimology study natin. So in the Philippines, no, ang criminology based on RA 11131, they also included the study of victims because in every particular crime, kasama naman lagi doon yung victim. That's why we need to understand what victim is, and we can only better understand it if we study victim. So yun yung tinatawag natin na victimology, the study of victims. Okay? So let us start. Yan. So what is a victim? So when we say victim, it is the person to whom the crime was committed. He's also referred to as the complainant or the offended party. Kung sino yung ginawa ng krimen, ginawa ng kasalanan, di ba? Sila yung maituturing na biktima. So sometimes, itong mga biktimang ito, pwede silang makapagreklamo pa, but unfortunately, some of the victims, sila po ay wala na, no? Sila yung mga victims of heinous crime, murder, homicide, no? Now, criminally, sa criminal point of view, no, sa ating criminal law, no, in particular, criminal law, no, sino ba ang tinatawag nating biktima? So, a crime is an offense against the state. So, always remember that, and hence is prosecuted in the name of the people of the Philippines. So, kung matatandaan natin yung mga previous discussion nung kayo ay nag-aaral pa, no? Ang crime kasi, ang offense yan ay against the state, 'di ba? Against sa estado. Kaya nga tinatawag na people of the Philippines. So in criminal cases, the offended party is the state. Oh, remember that, in criminal cases, the offended party is the state. And the purpose of the criminal action is to determine the penal liability of the accused. Kaya po tayo nagkakaroon ng criminal action para makita kung ano ba yung penal liability o ano yung parusa na igagawad natin dun sa taong nakakumit ng krimen. Okay? Accused for having outraged the state with this crime. In this sense, the parties to the action are the people of the Philippines and the accused. The offended party is regarded merely as a witness. So tatandaan na ito naman kasi is technical, no? Technically speaking, kapag ang pinag-uusapan natin ay legal na aspeto, no, maituturing natin na sa mga criminal cases, ang offended party is the state. That's why all crimes are committed against the state. Okay, yung mga biktima o yung offended party pagdating sa criminal case, they are just regarded as witness. Okay? Now, what are the types of crime victims? So, balik tayo sa pag-aaral ng criminology, no? Ano ba yung iba't ibang uri ng mga biktima ng krimen? Sa pag-aaral natin, meron tatlo, no? Yung tinatawag nating primary, secondary, and tertiary. So, ano ba pagkakaiba yan? Pag sinabi mong primary, sila yung mismong nagawa ng mali, the deceased, yung namatay, or survivor of the criminal act. Kung sino yung ninakawan mo, sinaktan mo, 'di ba? Napatay, sila yung biktima ng krimen. And that is considered the primary victim. On the other hand, when we say secondary victim, sila yung immediate individuals or people who will be affected of that particular crime na ginawa mo sa taong malapit o kakilala nila. For example, the family members, 'di ba? Kung ang naging biktima mo ay ang kanilang anak, 'di ba? Sino ang maapektuhan? Siyempre, the nearest, no, relative, which is the family. Oh, yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung asawa, 'di ba?
Friends, kasama po dyan sa secondary victim. Kasi meron silang relationship din dun sa naging biktima. Okay. At yung tinatawag na tertiary victims. Ano yung tertiary victims? Those who impacted from encountering either the primary or secondary victims. Sino ba yung mga yan? Ito, hindi naman, halos hindi naman sila close, hindi sila magkaano-ano. But somehow, they became victims also because they are affected dun sa nangyaring krimen, such as yung immediate neighbors, 'di ba? Yung community members, kung saan nakatira yung biktima, they can be considered tertiary victims. And even the former victims of the crime, they can also be considered tertiary victims of another crime. For example, ikaw ay na-hold up doon sa street na yan nung dumaan ka a couple of months ago. Then, narinig mo, nabalitaan mo na naman, meron na namang hinold up. So, ikaw as a former victim, as a former primary victim, you are also affected with the news. 'Di ba? Maapektuhan ka, babalik na naman sa iyo yung trauma na naramdaman mo when you become, no, when you became a victim. Okay, yan yung tinatawag nating tertiary. Now, ano ba yung tinatawag na victimology? So when we say victimology, no, it is an academic scientific discipline which studies data that describes phenomena and casual relationships related to victimizations. So there are different topics, no, that includes victimology, 'di ba? So ano ba yung mga yon? Ano ba yung mga event? Pinag-aaralan kasi the events leading to victimization. Bakit ba siya nagiging biktima? Ano yung mga ginawa niya kaya before kung bakit siya naging target? Pangalawa, the victim's experience. Ano ba ang nararamdaman, no, ng isang biktima once siya ay nagawan ng krimen? And aftermath. Ano ba yung aftermath? After, anong mangyayari sa kanya? Ano mangyayari sa pamilya niya after the crime? And the actions taken by society in response to these victimizations. So yan po ay parte ng pag-aaral ng victimology. Okay? Now we have different terms and concepts sa pag-aaral natin. Number one is yung tinatawag nating acquaintance rate. So when we say acquaintance rate, is defined as non-consensual sexual activity between people who are known to each other. Okay? Ibig sabihin, kilala nila ang bawat isa. The victim and the suspect know each other. Magkakilala sila. Pero tatandaan nyo, non-consensual, guys. Sir, ano po ba yung tinatawag nating non-consensual? Pag sinabi po kasing non-consensual, hindi po yan, hindi pumayag yung isang party sa pakikipag-sex. Non-consensual eh. Di ba? Pag sinabi mo kasi guys consensual, parehas nilang gusto. Ito kasi none. Di ba? Ibig sabihin, pinilit, tinakot, di ba? Uh, inuto, di ba? Lilinlang, drinoga ang biktima. Di ba? Ibig sabihin, acquaintance ay kilala, known to each other. Next, another term na kailangan natin malaman is yung tinatawag na agent provocator. So ito po, French in origin yan. Ibig sabihin galing yan sa France. Itong technique na to. Ano po ba to? Denoting a person who is in the employ of law enforcement. Ibig sabihin, isa itong tao, si agent provocator, na kinuha daw, employ ng law enforcement ng France. Ano gagawin niya lang? To provoke another.
provoke another to engage in criminal behavior. Okay? Yun yung agent provocator. For example, ikaw yung nagbebenta ng droga. 'Di ba? Oh. Sa France yan guys ha, hindi ko sinabi sa Pilipinas. Pero sa France, meron silang technique doon na they are trying to instigate others to commit crime. 'Di ba? Parang titignan natin kung ano to, kung gagawa to ng krimen. 'Di ba? Aakitin natin to. Aakitin natin para kung sila gumawa ng krimen, huliin ko sila. Pero take note, in the Philippines, bawal po yan. Kumbaga sa drugs, kung ire-relate natin yan, ang pwede lang po sa Pilipinas ay buy bus. Ikaw kung ang polis, ang law enforcer ay bibili sa suspected pushers. Pwede yon, hulihin natin kasi selling. 'Di ba? Pero kung yan ang gagawin mo ay sell bust, 'di ba? Ikaw yung taga-benta, you are instigating others to commit crime. Bawal po 'yan. Hindi po 'yan pinapayagan ng ating batas, ha? So, agent provocator, okay. Ano connection 'yan, sir, sa victimology? Ano connection kaya niyan? According to Bonhentig, is often provocator and even an instigator of his own victimization. Okay. So according kay Von Hentig, isa kasi to guys sa mga pioneer ng pag-aaral ng victimization. Ang victim daw, they provocate other persons or they even instigate other person para sila ay gawing biktima. May ganun pala, no? According to Von Hentig, ibig sabihin you are part. Ikaw ay parte para masisi kung bakit o dahilan para ikaw ay magawa ng krimen. Itong mga biktimang ito, 'di ba? For example, no? Ang hilig mo kasing mag-post, 'di ba? Ang hilig mo mag-post na halimbawa ikaw ay pumupunta sa mga clubs, sa mga party. Lagi kang pumupunta doon. O, ngayon, dahil may nakapanood, 'di ba, na mga sex predators, 'di ba, yung mga manyak na inabangan ka ngayon, 'di ba? Inabangan ka ngayon. Ngayon, nung nagawan ka ng krimen, syempre pumunta ka sa pulis, nag-imbestiga sila, nahuli nila yung gumawa sa iyo ng krimen. Oh, nung tinanong, paano ba ginawa 'yan? Paano mo nalaman 'yan, ha? Napapanood ko po kasi siya. 'Di ba? Sa YouTube, napapanood ko siya sa TikTok. Nakikita ko po kasi mahilig siya sa party, mahilig siya gumimik. Yun po yung naging parang way ko, no? O, para makagawa ng krimen, magawan siya ng krimen, no? So ito yung sinasabi ni Von Hentig. Sometimes the victim is often a provocator and even an instigator. 'Di ba? Kumbaga, linulure niya yung mga tao para gumawa ng krimen laban sa kanya according to Von Hentig. At yan yung tinatawag na nating agent provocator. Next is battery. Okay. So itong battery, no? Ito, siguro lagi nyo tong na-encounter or sometimes na-encounter nyo nung nag-aral kayo ng juvenile delinquency, guys. Kasi when we say battery, it refers to an act of inflicting physical harm upon the woman or her child. Di ba sa Bausi battery, binubugbog, sinasaktan yung anak o anak ng kinakasama niya, resulting to emotional distress. Dahil sa pananakit ng tao, 'di ba? Hindi sinabi diyan na lalaki lang ha. Oh, ano ang sinabi diyan? Kung sino ang target. Kapag ikaw ay nananakit, physical harm sa babae at sa kanyang anak, ang resulta niyan ay emotional distress. Nadi-distress siya. 'Di ba? Kaya nga kapag repeatedly ginagawa yung battery, 'di ba, naririnig natin yung battered woman syndrome, 'di ba? Battered woman syndrome.
repetition of physical harm, infliction, no? Rini-repeat yung pang-aabuso sa asawa at kanyang anak. Ito namang asawa, hindi maireklamo ang kanyang asawa dahil ang katwiran yun lang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya, 'di ba? So battery po ang tawag diyan. Okay, next is stalking. Stalking. Ano po ba yung stalking? Pag sinabi mong stalking, intentional yun. Hindi nagkataon lang. Ibig sabihin, sinadya ng tao. Intentional act committed by a person who knowingly and without lawful justification follows. Sinusundan mo. Stalking yun, no? Stalking is following. 'Di ba? Follows a woman or her child. 'Di ba? Oh, under surveillance. Tumisilip-silip ka doon sa bintana, oh. 'Di ba? Directly or indirectly or a combination. Sino-surveillance mo yung target mo. Stalker ka. 'Di ba? Sinusundan mo siya, mamamalengke, papasok sa school, papasok sa trabaho. Sinusundan mo siya, stalking guys, stalking. Oh, 'di ba sa Safe Spaces Act kasama 'yan, stalking, bawal 'yun. Oh, pero may biro nga diyan eh, 'di ba? Pag pogi, sutor. May sutor ako. Pero pag medyo masagwa ang itsura mo, stalker tawag sa iyo eh, 'di ba? Oh, 'di ba? So yan po stalking Oh. Yung mga biktima sometimes they are victims nitong mga stalker na to. Kasi yung sumusunod sa kanila, sometimes na-attract kasi sa kanila eh. Gusto sila ng tao, yung victim, no? Oh, yung stalker, sinusundan sila kung saan, 'di ba? Bawal na po 'yun, bawal 'yun. May batas na nga tayo doon, 'di ba, yung Safe Spaces Act eh. Bawal 'yun eh, yung pag-i-stalk eh. 'Di ba? Kasi hindi mo pwede sabihin, bakit di ko naman siya inaano eh. Yung distress na binibigay mo, 'di ba? Yung fear na binibigay mo sa tao, kakasunod mo. Bawal po 'yun, stalking. Okay, dating relationship. Okay. Now, pag narinig natin guys, ang dating relationship, hindi naman ibig sabihin yan ay magsyota, jowa na agad. Okay? Kumbaga, hindi yan nakakulong lang sa ideya na si BF at GF. Kasi sir, dating relationship nagde-date eh. Okay? Tandaan natin, pag sinabi sa pag-aaral na dating relationship, ito po yung situation wherein yung dalawang tao, they live as husband and wife. Di ba? Hindi pa po sila without the benefit of marriage. Without marriage po sila. Hindi pa sila kasal. Okay? O yan. Teka. Without the benefit of marriage. Ayan. Oo. Kumbaga, nagsasama sila. Mag-asawa sila sa banig kung tawagin ng mga matatanda nating ano, 'di ba? Kakilala. Kasal sa banig, nagsasama, 'di ba? Nagsusukatan sila eh. 'Di ba? Di pa sila nagpapakasal, nagsusukatan pa lang, ha? Okay. Next, crime victim. Okay. So pag sabing crime victim, syempre ito yung tao na ginawan mo ng krimen, 'di ba? Napakadali naman intindihin nun eh. Physically, financially or emotionally injured, no? O kaya naman ninakawan mo, nasira yung gamit niya, no? Because of the crime. Okay? Next, victimogenesis. This refers to the origin or cause of a victimization. Dito, nag-ugat origin, di ba? Bakit ka ba ginawa ng krimen? Victimogenesis ang term na yon, root, di ba? The root cause, di ba? The root cause. Ano ang naging
dahilan bakit ka ginawa ng krimen. Okay, victimogenesis yung term na yun, ha. Okay, ano pa? Victim blaming, ano naman to? Common to hear people blame the victim for the crime committed against them. Halimbawa na nga lang, yung may isang babae, no, nagreklamo sa police station. Sir, irereklamo ko po yung ano, yung nakasakay ko po sa jeep. Bakit? Ano ginawa? Sir, naglabas po ng ano niya ari niya eh. Oh. Ngayon, yung suot nung babae, masyadong maikli, masyadong revealing. Ano ginawa nung pulis? Ate, kasi bakit ganyan suot mo? Dapat di ka nagsusuot pag ganyan, nagko-commute ka. 'Di ba? Victim blaming yung tawag doon. Ibig sabihin, yung biktima, siya na nga ginawa ng mali, ano pang nangyari? Siya pa yung sinisi doon sa nangyaring krimen sa kanya. Yung po yung tinatawag nating victim blaming. Ano pa yung isa? 'Di ba? Halimbawa, may nag-akyat bahay sa inyo. Oh, may pumasok sa bahay niyo, 'di ba? Tapos nagreklamo ka. Sir, irereklamo ko kasi may akyat bahay eh. Kinuha yung ano namin eh. O pumunta doon sa lugar niyo yung pulis, nakita. Eh wala kasing bakod tong bahay niyo eh. Dapat magpatayo kayo ng bakod. Maglagay kayo ng bakod, 'di ba? Baga madali kayo mapapasok. Example 'yun ha, example. Yung ibig sabihin, yung biktima na siyang ginawa ng krimen, nasisi pa. Yun yung tinatawag na victim blaming, no? Okay. Now, pag sinabi mong precipitation, victim precipitation, guys, ito naman yung term na siya sabi na ang victimization, where the victim cause, siya yung dahilan. Pwedeng partly, meron siyang participation, o kaya totally, kaya siya naging victim. Okay. Halimbawa, boss ka, boss. Lagi mong minumura. Verbal abuse ang ginagawa mo sa tao mo. Kaya ka binaril. Eh, security yung ano nyo eh. Yung trabaho nyo eh. Di ba? Lagi mong pinagtitripan yung tao. Eh, may baril yun. Binaril ka. So, you can be totally, di ba, the cause of being biktima. You being a victim, di ba? Ikaw ang may dahilan. Ayan, ikaw may dahilan ba't ka naging biktima. Minsan naman, partly, meron ka ring participation. Bakit ka naging victim? Oh, kailan mangyari yun, sir? Halimbawa, ito unknown naman sa iyo to, hindi mo naman alam eh. Hindi mo naman alam, nagiging target ka na pala. Halimbawa, magaling ka sa klase. 'Di ba? Nag-excel ka talaga eh. Ngayon, may mga nainggit sa yung kaklase mo, 'di ba? Pinagtrepan ka. Oh. So yun, partly, hindi kasi sinisisi dito guys ha, pero partly lang, yun yung naging participation mo kaya ka nakagawa ng krimen. 'Di ba? Kaya ka nagawan ng krimen, no? Partly. Victim precipitation. Okay? Next is yung tinatawag nating vulnerability. So when we say vulnerability, ito yung either physical, psychological, social, material, or financial condition na yung tao ay weak. Kaya ka vulnerable. Halimbawa, vulnerable ka sa scam dahil utu-utu ka. Utu-utu kang tao eh. Madali kang mapaniwala, gullible, madali kang mabola. 'Di ba? Kaya ka madaling mabiktima sa scam, financial scam. 'Di ba? Halimbawa, mukha ka namang kabuli-buli. Kaya ka binubuli ng mga kaklase mo. Vulnerable ka to become a victim. 'Di ba? Oh. Ano pa? Halimbawa, psychologically, ikaw ay weak. Halimbawa, may pinagdadaanan kang problema. 'Di ba? O, kaya madali kang oh, ma maging biktima ng ibang tao. Kasi may, 'di ba, usually mga may pinagdadaanan sa buhay. Hindi masyado nakakapag-isip ng matino yan eh. 'Di ba? Oh, ano pa? Social. 'Di ba? Hindi ka pala kaibigan. Oh, kaya alam ng kriminal na kapag ginawan ka ng krimen, wala ka namang pagsasabihan nito eh, 'di ba?
So yun po yung vulnerability, no? Tatandaan, vulnerability pertains to weakness. Okay? Next is yung victimization. Ano ba yan? When we say victimization, it pertains to event where person, communities, and institutions are damaged or injured in a significant way. Di ba? Ito yung pangyayari kung bakit paano nagkaroon ng krimen, victimization yun. Event yan. Oh, diba? Those person who are impacted by person or even suffer a violation of rights, significant disruption of their well-being. Okay, next is yung tinatawag nating abuse of power. It is a violation of a national or international standard in the use of organized powerful forces such as that person are injured physically, mentally, emotionally, economically. Okay. Maganda to guys, magandang example to. May example ako dito. Okay. So, abuse of power, no? Sabi ko nga kanina, magkakaroon tayo ng example dito eh. So, when we say abuse of power, sometimes yung power or authority na binibigay sa mga tao, it became an instrument of abuse, eh. Di ba? So, it is a violation, no? Violation of a national or international standard in the use of organized powerful forces such as that person are injured physically, mentally, emotionally, economically, or in their rights as direct intentional result of the misapplication of these forces. So, sa lahat naman ng aspeto, no, once na pag magkakaroon ka ng authority, sometimes na-abuse talaga because sa power, ang authority, syempre, may corresponding power yan eh, di ba? Na nakalagay nakaatang sa kanilang balikat. So, sometimes yung authority na abuso. For example na lang, 'di ba, dun sa mga police officers na bandang Mindanao, 'di ba? Oh, imagine that they are police officers na pero they will be assigned on that particular region or unit. 'Di ba ano ginawa? Para nagkaroon pa ng hazing, 'di ba? Hinazing pa sila doon. So, walang ganyang directive sa PNP sa tagal ko nagtuturo sa PNP, no? Sa PPSC, wala naman tinurong ganyang directive. Ang nangyari kasi, yung yung mindset ng mga nasa position, yun nga eh, no? Nagkakaroon ng abuse eh. Take note that kasamahan niyo yan eh, di ba? Hindi yan civilian o hindi yan aplikante. Police na yan. Pag nagkadikdikan, kasama mo yan eh. Di ba? At parehas kayong may baril niyan. Take note, hindi yan. Di ba? May baril yan. May baril ka. O, eh pag kung anong mangyari, pwede ka rin manganib. Di ba? So, sumusunod lang yan sa'yo dahil sa ginagawa mo, pero hindi mo ma-assure na safe ka din after. Di ba? Kasi may baril yan. Napakadami ng ganyang pangyayari sa PNP. Di ba? Power tripping, abuse of power. So ano nangyari? Kapag hindi kinaya nung tao yung ginagawa ng kanyang immediate superior, it turns out nagiging biktima pa yun ng bully, di ba? Oh. So that is abuse of power, no? Okay, victim assistance support services, those activities which are applied in response to victimization. Siyempre, victim assistance yan, no? Kumbaga, ano ba ang ginagawa kapag nagiging biktima? So, syempre, assist in different ways. Tinutulungan sila to recover, 'di ba? Oh. Kumbaga, yan yung ano, yan yung services na binibigay ng government para kahit papano yung mga victims of crime o yung mga biktima ay makarecover, 'di ba? To relieve suffering and facilitating relieving suffering, mawala yung suffering na nararamdaman and facilitating recovery para makarecover sila, di ba? Oh. Okay. Next, victim recovery, resumption of the same or better level of functionality. Ibig sabihin, naka-recover na yung victim. Back to normal na yung
buhay niya. 'Di ba? Resumption oh, resumption. Bumalik na, resume. Resume to of the same or better level of functionality. Okay? Next, child abuse. So, alam na natin to. Napag-aralan na natin to, di ba, sa 7610, sa Anti-Child Abuse Law. So, when we say child abuse, intentional yan, hindi yan through accident. Intentional na inaabuso mo yung bata. Paano paraan? Sexual. 'Di ba? Physical, binubugbog mo, emotional, verbal abuse, psychological, no? Na kasama din no, includes neglect, pinapabayaan mo. So, yung mga yan, yung nasa RA 7610, yan yung mga instances wherein the child no experience abuse. 'Di ba? Ang mabigat diyan, guys, some of the abuse came from the parents eh. 'Di ba? Care provider kung sino yung nagbibigay sa kanya ng sino nag-aalaga sa kanya. 'Yun ang mabigat, 'di ba? Yan pa mga taong inaasahan na ah tutulong, no? Huhubog sa bata, sila pa yung nagagawan o gumagawa ng mali. Next is yung bullying. Okay. Isang intentional act of aggression. Act of aggression yan bullying, di ba? Pananakit, pambubuli, no? Act of aggression yan That is meant to harm victim either physically or psychologically. Sometimes, ang bullying, hindi man siya physically, nananakit, pero psychologically, lagi kang inaasar, di ba? Napapahiya ka sa maraming tao, di ba? Usually, pag mga high school di ba? And even elementary days, nagkakaroon ng bullying no? Di ba? Oh, even ngayon, online bullying, cyberbullying, di ba? Oh, magpahayag ka ng ano mo, idea mo. Nako, kung ano-ano na yung iba, magta-type na kung ano-ano. Na minsan, hindi naman na tungkol dun sa pinost mo. Minsan, halimbawa, sa itsura mo na. Di ba? Sa itsura mo na, yung mga tinatag nating ad hominem di ba? Ad hominem, narinig nyo na ba yon? Ad hominem. Oh. Sometimes, yung binibigay nilang argument, hindi na argument dun sa sa binibigay mong idea. Tungkol na sa itsura mo, pangit ka, di ba? Malandi ka, yung mga ganyan na yung mga sinasabi. Ad hominem na yun, hindi na siya, kumbaga argument mo is based on his or physical features na. So, yan, bullying yun, no? Bullying na tinatawag. Okay. Napunta tayo sa gawa ni Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn and von Hentig, sila yung mga proponent talaga nitong pag-aaral sa victimology. No? So tignan natin yung different types of victim, no, according to Mendelssohn. May tatawag na innocent victim. Yung victim, wala sila talagang responsibility kung bakit sila na-victimize. No responsibility talaga sila. Hindi mo sila pwedeng sisihin. 'Di ba? For example, yung batang minolestya ng tatay, pwede mo bang masisi yun? Ay, yung bata kasi ganito Hindi mo pwedeng masisisi yun. Inosente yan Di ba? Oh, meron naman victim with minor guilt. Ano naman to? Due to ignorance, patanga-tanga ka 'Di ba? Oh, a criminology student who placed a loaded gun and shot himself. 'Di ba? Ibig sabihin, ignorante ka, kaya ka nagawa ng mali, ikaw pa yung di ba, naglalaro ka ng baril, sa ballistics nyo, marksmanship, yung pala loaded, di nakabaril ka, nabaril mo sarili mo, no? Okay, due to ignorance, ignorante, no? Okay, next is victim as guilty as offender or tinatawag nating voluntary victims. Ano po ba yan? The victim and criminal are engaged in a criminal activity together. Ayan. Ayan. The victim and criminal are engaged. Ibig sabihin, no, parehas sila kasali sa criminal activity. 'Di ba? Voluntary victim. So, halimbawa,
two people who sells drug, 'di ba? Nagbebenta kayo ng droga, 'di ba? Binibenta mo sa kanya. O ngayon, ninakaw mo yung sasakyan niya, he steal a car, 'di ba? Hindi ka na makapagsumbong. Bakit? Nung ninakaw yung sasakyan, nagbebenta kayo ng droga, 'di ba? So victim as guilty as offender yan, no? Or voluntary victim. Next is victim more guilty. More guilty siya than the offender. Paano kaya yun nangyari? A victim who instigate or provoke his or her own victimization. Sabi ko, in-instigate mo siya eh. Binigyan mo siya ng rason kanya ginawang biktima. Ayan, no? A boss who verbally abuse his employee. Binerbally abuse mo eh. Di ba? O, pinatay ka. Brutally killed. O. Kaya sabi ko nga, o, binubuli mo yung tao mo, 'di ba? 'Di ba sa pulis. Binubugoy-bugoy mo yung tao. Hindi, 'di ba? May baril yan eh. Tatawan-tawanan ka lang yan pero pag na-trigger yan, 'di ba? Kahit na boss ka pa, kahit anong ranggo mo, baril lang hawak niyan eh, 'di ba? So, 'yun po, no? Ano pa guilty victim? Ano naman 'yun? A victim who is victimized during perpetration of a crime or as a result of the crime. Halimbawa, battered woman killing his abuser. Okay. So, pag sabihin guilty victim, yung offender, 'di ba? Meron siya ginagawang act, eh, 'di ba? Ginagawa niya yung act, yung ng crime yung victim. Ngayon, itong victim gumante. Gumante. Oh, 'di ba? Kaya itong offender na to, yun yung tinatawag nating guilty victim. Bakit? Battered woman killing his abuser. Binubugbog mo yung karelasyon mo eh. Yeah? Binubugbog mo yung karelasyon mo. Pinatay ka ngayon ng binubugbog mo. Killing his abuser. Di ba? Guilty victim yun. And simulating or imaginary victim. Ito, a victim mo is not victimized. Hindi ka naman nabibiktima. Pero, nagpapabricate ka ng event. May mga ganyan ba? Istoryahe. Tawagin. Istoryahe. Ibig sabihin, gawa-gawa. Kwento. Diba? A man who reports to the police to gain attention. Okay? Next, typology, no? Of victims. Type of victim. Okay? Yung mga young victims. Yung mga bata. Viewed criminals as weak. Kasi dahil bata yan, wala, hindi yan papalagyan. Mga bata pa yan eh. Grade 2, grade 3. Di ba? Kukutosan mo lang yan eh. Di ba? Tatakutin mo lang, hindi na papalagyan. So, yun yung tingin ng mga criminal sa mga young victims, no? They are vulnerable. Easy target yan. Di ba? Kapag may nakita kang dalang cellphone yan, pwede mong isnatchin yan. Kasi nga, bata pa yan eh. Yan yung tingin ng mga kriminal. Okay. Yung mga females, victim type mga females, ano naman? Ang tingin ng mga kriminal, weak. Bakit weak? Kasi less strength yun. Mas malakas sila eh. Di ba? Parang kung ikaw kriminal, titignan mo, pag ito ginawa ko krimen, hindi naman to papalag eh. Di ba? Hindi to lalaban. Mas malaki ko dito. Di ba? Lalaki ko eh, lalaki. Oh. Ito, hindi to papalag. So, female, no? Ano pa, old? Bakit? Bakit kaya nagiging victim type tong old na to? Kasi less strength na rin sila. Lalo na kung bata-bata yung aatake, di ba? Halimbawa, mga lola. Di ba? Nakita mo na namamalengke. Ikaw malaking tao ka pa. Pag yan, ninakawan mo, hindi na yan makatakbo. Di ba? Hindi na makatakbo. Kaya yung mga matatanda, likely to be victims of property crime. Likely, no? To be victims of property crime. Okay, immigrants. Ito. Bakit kadalasan o pwede rin maging biktima ang mga immigrant? Kasi po, they are still adjusting dun sa kultura at pwedeng gawing
mag-take advantage yung mga taga doon eh. Doon sa paghihirap nila eh. Ito halimbawa na lang, immigrant kayo eh, pamilya mo eh. Naghahanap ka ng apartment, matitirhan nyo doon sa bagong lugar. Di ba? Pwedeng taasan eh. Tataasan ng mga landlord do. Halimbawa 1,000 halimbawa lang halimbawa to guys, example. $500 ang renta dito sa room. Yun yung usual Pero dahil nakita immigrant ka, gagawin niyang $800. Syempre ikaw, bago ka lang, hindi mo na maalam ang kalakaran doon, pwede kang mauto, di ba? Maabuso. Dahil immigrant ka, wala ka namang kakilala dito, bagong salta ka lang eh. Di ba? Halimbawa, mga probinsyano, pumunta sa Maynila. Dahil bago ka doon eh. Mauuto ka pa eh. Magugoyo ka ng mga makikilala mo doon eh. So yan po, no? Kaya nagiging biktima sila. Okay, ano pa? Yung mga depressed. May mga depressed, may mga problema, no? So, paano sila nagiging biktima dyan? Kasi, a depressed person's attitude is submissive. Di ba? Parang bahala ka na. Parang ganun yan eh. Di ba? Bahala ka. And has no fighting qualities. Di ba ba? Yung kaibigan mong babae, nag-break sila ng boyfriend niya eh. O di ikaw naman, si Boy Abang ka, si Boy Abang. Di ba? Uy, break kayo Gusto mo ba uminom? Sige. Siyempre, ikaw, ano ka lang eh. A shoulder to cry on eh. Ganun ang mga tindig mo, a shoulder to cry on. Pero, deep inside, siyempre, nag-aabang ka lang ng opportunity kasi gusto mo nga yung kaibigan mong babae, no? So, ang ano kasi dito, sabi nga, attitude is submissive. Ibig sabihin, papaubaya lang yan. Papaubaya lang, papaubaya. Bahala ka na kung ano gawin mo. Yun. Di ba, dinala mo na kung saan yung kaibigan mo. Kasi depressed nga. Okay, and mentally defective or deranged. Ito, syempre, mauuto mo to kasi nga may problema sa pag-iisip eh. Di ba? Ayun, madali naman. Handicap kasi yun eh. Person with disability to guys eh. Mentally defective to eh. Di ba? Ano pa? The acquisitive. Ano man to? Criminal exploit is need or greed for money. Ito. Yung the acquisitive na victim, guys, ano ba to? Pag sabi the acquisitive, yan po yung mga taong madaling ma-scam pagdating sa pera. Nauuto kapag may nag-alok, ganyan, investment. Sali ka na dito, pare. 5 months lang, makuha mo na. 3 months lang, makuha mo na return of investment na ano. Because of greed, sige nga, sali tayo dyan without verifying first if legitimate yung claim nung nag-aalok. Pero dahil naniwala ka agad, greed nga no? Greed. Gusto mo, yumaman di ba? Sometimes it's human nature. Gusto mo yumaman. Sino bang kakilala yung ayaw yumaman, di ba? Pero, ang problema nga kasi dito, because the greed for money, hindi mo chine-check kung totoo yung pinagsasabi, yung inaalok sa'yo, di ba? Oh. Ano pa? Dull normals. Ano namang klaseng victim type to? Viewed as born victim because criminal and swindlers exploit their vulnerability. Okay? So ano naman to kaya mga tinatag na dull normals? Born victim because criminals and swindlers exploit their vulnerabilities. Mga uto-uto to guys. Diba? Iba yung greed for money, iba yung uto-uto. Din yung uto-uto, gullible ka talaga doon. Madali kang mauto. Lalo na na mga kaibigan mo, di ba? Konting bola lang sa'yo, di ba? Maniniwala ka agad. Dal normal ang tawag doon. Then minorities, na ano na natin itong mga minors na to, di ba? Minorities, mga immigrants yan eh. Okay? Sometimes ito pa na dagdag to, racial discrimination. Ayan, dahil Asian ka eh. Pumunta ka sa Canada, sa US, Asian ka, yung iba ayaw sa'yo.
Di ka kakausapin o kaya discriminated ka sa mga opportunities, no? Ano pa? Wanton, dimmed by the generalization of laws and obscured by social convention. Oh. Ano ibig sabihin nito, guys? Uy, nawala. Your sharing is pos. Ayun. Ayun, sana naayos ha. Hindi ko pa naman nakikita to. Okay. So balik tayo, no? So yung sinabi nating one-ton type, no? One-ton. Usually guys, pwede natin ma-example dito yung mga mahilig sa risk eh. Di ba? Yung mga mahilig, for example, no? Yung mga behavior na to ay pwedeng masyadong nagsisik ng pleasure. Di ba? Kumbaga, reckless sila kaya sila nagiging biktima. Wanton type to wanton type. Halimbawa na lang, no? Yung isang lalaki, nakita niya may magandang babae sa bar. Di ba? Tapos, ngumingiti din sa kanya. Tapos, ano ginawa? Inaya siya lumabas, so sumama naman siya, no? Yung pala, manggagancho yun, no? May mga kasama palang magnanakaw yun, kaya nanakawan siya. Wanton yun no? Wanton type of ano to, of victim. Kumbaga, reckless kasi sila, nagsisik sila ng pleasure, kaya sila nagiging biktima. 'Di ba? Ano pa, lonesome and heartbroken. Take advantage of their loneliness, no? Oh. Ano pa, the abuser becomes victim of the person he is abusing, such as in case of domestic violence. 'Di ba? Sabi ko nga, halimbawa, yung asawa lumaban na sa'yo. 'Di ba? Dahil lagi mo siyang sinasaktan, lumaban na sa'yo. Kaya yung anak mo na lagi mong binubugbog, lumaban na sa'yo, kaya ka napatay o nasaksak, 'di ba? The black exempted and fighting. So ano to? The victim is unable to protect himself because of the situation he's facing, such as in the case of blackmail. Ayan. Okay. 'Di ba? Kumbaga, kaya siya naging biktima kasi na-blackmail siya. Wala siyang magawa kundi sumunod na lang doon sa inuutos nung taong nambibiktima sa kanya. Kasi pag di siya sumunod doon, baka masira yung pagkatao niya, 'di ba? Oh. Okay, next, victim of crime model. So ano po ba to? Ito po yung three stages ng victim of crime. Pag may nangyaring krimen sa tao, may three stages daw na pagdadaanan. Ano ba yung mga yon? Una, yung tinatawag na stage of impact or disorganization. Okay? So ano ba ibig sabihin yan? During and immediately following the criminal event. For example, yung nangyaring krimen ay inisnatchan ka ng bag. 'Di ba? Inisnatchan ka ng bag. Kinuha yung bag mo, mamahalin yung bag mo, 'di ba? Hinahabol mo, kaya nga lang, mabilis tumakbo. Oh. So yan, yung stage one. Di ba? The moment na ginawa sa yung krimen, disorganized ka pa eh. Di ba? Ano nangyari? Di ba? Ano ginawa sa akin? Hinablutan ako, nako, hinabol mo pa. Okay? Kaya lang nga, sadly, hindi mo siya nahabol. So, doon papasok yung recoil stage. Doon mo gagamitan yan ng mga defense mechanism. Di ba? Doon mo gagamitan yan ng mga kumbaga psychological defenses na okay lang hindi ko nahabol, at least di naman ako napatay, di ba? Mga ganon. Okay lang di ko na ano yan, hindi ko na nakuha yung bag ko. Kano lang naman laman nun, 100, 200 pesos lang. Di ba? Oh. So dyan, sa pagkakataong yan, halo-halo yung emotion mo dyan eh. Guilt, anger, acceptance, and revenge.
tatagal yan ng 3 to 8 months, no? Iyan ay base sa pag-aaral, pero syempre, it depends dun sa tao at kung gaano kabigat yung pinagdaanan niya. Sometimes, iba, araw lang, linggo lang, makakalimutan mo na. Pero iba, based sa pag-aaral nila, no? 3 to 8 months daw halos tumatagal. At reorganization. Ito po ay babalik ka na sa normal. Normal daily living na, no? Okay. Next. Si Leah Daigle, gumawa din siya ng pag-aaral, yung tinatawag na recurring victimization. Pag sinabi recurring victimization, minsan kasi nauulit eh. 'Di ba? Nauulit eh, yung pagiging biktima o kaya hindi lang isa yung yung pagiging biktima. Okay, ano yung sinasabi natin? Sige, tingnan natin. Number one is yung recurring victimization. Okay? When a person or place is victimized more than once, ibig sabihin, may nangyari higit sa isa. Halimbawa, ninakawan at dahil nakilala siya, sinaksak siya. Recurring yun, guys. Recurring victimization ang tawag. Okay? Ano pa? Repeat victimization. More than once. Oh, halimbawa, nanakawan ka sa isang pagkakataon. Tapos, nanakawan ka ulit. Oh, a person is victimized more than once. More than once eh, 'di ba? Nanakawan ka ulit. In the same way eh, 'di ba? Halimbawa, na bag snatch ka tulad nung kanina. Oh, ini-snatch yung bag mo. Oh, 'yun. 'Yun yung una. Tapos, sumunod na pagkakataon, ganun ulit, ina-snatch ulit yung bag mo. 'Di ba? Repeat victimization ang tawag doon. Okay? Ano naman yon? Re-victimization. Ito naman, yung more than once ka nagiging biktima sa course of a lifespan. Hindi naman ibig sabihin na ganun pa rin yung naging ano sa'yo, krimen. Halimbawa, nung bata ka, binubuli ka, tapos nung tumanda ka, nabugbog ka naman. Re-victimization yun. Ibig sabihin, on your lifetime or in your lifetime, more than once na naging biktima ka. Di ba? Hindi yan necessary na the same yung crime na ginawa sa iyo, ha? Unlike repeat victimization. Ang repeat kasi same way ka naging biktima. Ang re-victimization, naging biktima ka ulit, no? Oh, hindi yan magkasunod basta in the course of your lifetime, no? Naging biktima ka ulit. Halimbawa, biktima ka ng vehicular accident nung bata ka, naging survivor ka ng ano, aksidente. Then, pagtanda mo, na-rape naman. Di ba? Oh. Tapos ilang taon, nanakawan naman. So, ganun, no? Ibig sabihin, nagawan ka ulit ng krimen. Yan yung re-victimization. Okay. Ano pa? Poly-victimization. Okay. Yan usually sa childhood yan o kaya sa developing time, developmental stage. Ano nangyari dyan? Multiple forms of victimization. Okay. Yan yung nung pagkabata mo, no? Halimbawa, multiple child abuse nung kabataan niya. Poly-victimization. Tanda na, poly-victimization, yan po yung term na ginagamit dun sa pagiging victim mo nung kabataan mo. Poly-victimization yan, ha? And near repeat, no? Victimization. Ano naman yung near repeat victimization, no? So, a victimization that occurred near a place malapit dun sa lugar kung saan nagkaroon ng krimen. Halimbawa, may nangyaring nakawan sa bahay nyo. Sumunod na araw, nangyari naman yan dun sa neighbor mo. Diba? Malapit na bahay sa iyo. Near repeat victimization yan. Okay? I believe this is the last topic, no? Para sa subject na to. Victim theories. Siyempre, kung ang criminology o ang crime may theories, siyempre,
ang victimology or ang victim, meron din yung mga theories. Di ba? Unang-una is yung tinatawag nating victim precipitation. Nabanggit na natin kanina yung term na precipitation, di ba? Ang victim, minsan sila yung nagtitrigger ng criminal actions, no? Okay. Bakit? Dahil sa kanila na ring provocative behavior eh. Sometimes aware sila, sometimes they're not aware. Well, active precipitation. Siya mismo yung may gawa kung ba't siya naging biktima. Aggressive kasi siya sa biktima niya eh. Kaya, ginantihan siya. Di ba? Yung boss mo na masakit magsalita. O, yun. Passive precipitation naman, victim unknowingly. Okay? Ito knowingly to knowingly. Ito unknowingly. UK. Unknowingly, may ginagawa ka na nakakapagpa-trigger o nagte-threaten dun sa attacker mo. Okay? Next. Ayan, active and passive. So ito yung example natin kanina, no? O yan, pwede nyo naman tignan yan. Di ba? Active si Mark daw, no? Nagkaroon ng argument sa isang stranger. So nangyari, sinuntok siya. Di ba? Ng stranger si Mark. Dahil sa ginawa niyo yun. Pag sinabi namang passive, hindi naman siya, kumbaga, ano nangyari dito? Anna is walking home late at night through an unfamiliar neighborhood. She notices someone following her and she quickens her pace. Unbeknownst to Anna, her behavior is perceived by the follower as a sign of fear, which triggers the attacker to act aggressively, thinking she is weak and vulnerable. Diba? Ibig sabihin, nakita kasi ay dito papalag, no? Hindi pala to lalaban. Sige, biktimahin natin. No? Okay, lifestyle theory. Ito naman, syempre, andun na yung term di ba? High risk lifestyle. Di ba? High risk kasi yung lifestyle mo Di ba? Sarah enjoys late night partying. One evening while walking back to her, unsafe non-frequent mugging, she robbed by a thief. Nanakawan siya. Kasi yung lifestyle niya, high risk. Di ba? Mga tropa mo, yung mga nagsashabu. Di ba? Hindi ka nagsashabu pero yung mga tropa mo nagsashabu Di ba? High risk kasi yung lifestyle Di ba? Iba yung deviant place naman. Yung deviant place, doon ka nakatira kasi. Di ba? Depende doon sa kung saan ka nakatira. Deviant place di ba? From the word deviant place, lugar ang usapan niya. Saan ka man nag-i-stay? Saan ka umuupa? Di ba? Yung neighborhood mo magulo, mataas ang chance na maging biktima ka. At routine activity. So pag sa routine activity, kasi routinary na, no? Victim behavior can influence criminal opportunity. Tatandaan nyo sa routine activity, may three elements yan. Ano yun? May offender, may target, at walang guardian. Kapag may offender, hahanap yan ng target niya. Diba? Titignan niya, meron ba yung kasamang guardian? O may bagay ba na hahadlang sa akin para gumawa ako ng krimen? Wala. Gagawin ko yung krimen. Diba? Routine activity po yan. Okay? So that ends our discussion. Okay? Salamat po sa pakikinig.